Ayan po, hello po sa inyong lahat at welcome sa aking channel. At heto po at muling nagbabalik ang inyong lingkod at Express TV. Ito po at may nabasa po ako sa payagan na siyempre kung ano nang latest sa PhilHealth, di ba? Simula nung mahiring sila sa Senado at mahiring sila sa Kongreso. Ito po no, babasahin ko. Siniguro ng PhilHealth Insurance Corporation, PhilHealth, na babawasan ang premium contribution rates ng mga miyembro mula 5% patungong 3.25% at palawakin ang hospital coverage ng hanggang 50% simula sa susunod na buwan kahit walang natatanggap na subsidy mula sa gobyerno. 3.25% at 5% hanggang 50%. Bakit hindi pa ginawang 100%? Talagang ang hirap-hirap niyan. 100% na binabawasan tayo, dapat 100% din na babalik sa atin. Kaya ito, ginawa ni PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma, ito yung po, no, Emmanuel Ledesma, yung appointee ni PBBM. Ang pangakong ito sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Kamara. Siyempre, nitong Martes bilang tugon sa panawagan ng mga mambabatas na mas gamitin ang malaking pondo ng ahensya para direktang makinabang ang mga miyembro. Gagamitin ng pondo. Paano naman yung, siyempre, yung subsidy na dumarating sa PhilHealth, kagaya ng syntax law, tsaka yung mga premium na nanggagaling sa mga employee. Ito, di ba? At ito yung susunod. Okay, ito. Ayan. Hiniling ni House Assistant Majority Leader at ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon sa tiyakin ng PhilHealth ang pagbaba ng kontribusyon ng miyembro lalo't may sobra itong pondo. May ano pala, may pangalawang representative pala ang Bicol Party List bukod kay saldi ko. At ito pa, no? Pwede bang mangako ang PhilHealth President? Sinabi ninyo na tataas ng 50% ang coverage na pinasasalamatan namin pero hindi pa ninyo natutupad ang mandato na ibaba ang premium contribution na ni Bungalon. Ito po yung 50%. Talagang para sa akin ay mababa pa rin ang 50%. Dahil kapag ka 100%, 100,000, 50,000 lang ma-save nyo sa bayarin. Napakababa pa rin. Ito pa, pinaliwanag niyang mandato ng PhilHealth na bawasan ang contribution kapag lumampas ng reserve funds sa kinakailangan ng ceiling para sa mga gastusin. Pinaliwanag niyang mandato ng PhilHealth na bawasan ang contribution kapag lumampas ng reserve funds na kinakailangan ng ceiling para sa mga gastusin. Yan lamang po. Ito po, no, bago po natin ituloy ang video, mag-intro po muna tayo. Hello po sa inyo lahat. Ito po yung video na syempre dito pinaliwanag ni Manong Ted Pailon ang lahat-lahat. Kumbaga sinama rin niya lahat-lahat na kumbaga yung mga tungkol sa PhilHealth na sa nangyayari ngayon. Ito po, panoorin po natin. Ginawang konsultasyon ni Nanay Elsa sa kanyang doktor sa Philippine Heart Center, sinabihan siyang kailangan niyang maghanda ng halos 800,000 piso kung sakaling ang siya ay magpapa-opera. Halos sapat lang po ang kinikita ni Nanay Elsa para sa kanya at sa kanyang pamilya. Kaya't napakalaking problema para sa kanya kung saan kukunin ang perang panggasto sa pagpapa-opera sa kanyang puso. Sa tulong nga po ng mga nagmamalasakit ng mga kaibigan at ng kanyang doktor na dalubhasa, nagawa ng paraan ang pambayad sa Philippine Heart Center sa pamamagitan po ng guarantee letters mula sa iba't ibang mga politiko. Matiwasay pong naira. Yan po, guarantee letter. Naku, kailangan pa pala ng guarantee letter. Napahirapan po talaga yan, no? Kailangan pa, lalapit ka, nagkakaroon pa ng guarantee letter. At unang-una, hindi ka pa sigurado dyan. Dahil palakasan din po ang nangyayari dyan.
Taos ang operasyon at ngayon po'y nagpapagaling na si Nanay Elsa. Ang kanyang total bill sa Philippine Heart Center ay higit 700,000 pesos. Sa laki ng halagang ito, ang tanging benepisyong nakuha lamang ni Nanay Elsa sa PhilHealth ay 27,300 pesos. Mahigit Ang liit. 700,000 piso ang bayarin sa ospital, 27,000 lang ang naiambag ng Ayan po, kagaya niyan. 700,000. Kulang-kulang na po ng 1 million. Pero ang natanggap lamang po, 27,000. Yan po yung sinasabi ko at binabasa ko kanina. Kung matutupad lang sana yung mga yun. Talagang corruption talaga ang ginagawa ng mga taga-PhilHealth na yan. PhilHealth. Isa lamang po si Nanay Elsa sa napakaraming Pilipinong may sakit at naghihintay na magamot sa iba't ibang ospital sa Pilipinas. Mapalad pa ngang may tuturing si Nanay Elsa sapagkat nagawa ng paraan ang mga kailangan niyang guarantee letters. Pero paano na ang iba na araw-araw ay naglalakad at kinakailangan pong gumising ng pagkaaga? Ayan po, pahirapan. Gumising ng maaga, pipila pa po kayo. Madilim pa po yan. Siguro mga alas 3. Siguro yung mga iba dyan, alas 12 pa lang, dyan na natutulog. Kaya tamang-tama po ang title na to eh. Mga swapang sa pera, mga buhaya. Bumiyahe ng pagkalayo at magmakaawa para lang makakuha ng mga guarantee letter na ito mula sa iba't Oh, ay grabe. Guarantee letter, tapos pipila ka ng maaga. Wala pang sikat ng araw, nandiyan ka na. Ibig sabihin, hindi ka matutulog para lang kumuha ng pera sa mga politiko. Pahirapan itong mga politiko, no? ibang mga politiko. Oh, Ikinamamatay na grabe. nga po ng iba ang paghihintay sa pambayad sa ospital. Ang Universal Healthcare Act at ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang dapat nga sana'y maging sandalan ng mga Pilipino sa panahon ng kanilang pagkakasakit. Datapwat ang PhilHealth ay bigo sa pagtupad sa mandatong ito. Ayan po. Groundbreaking milestone on history of healthcare. Hindi po totoo yan. Mga manloloko talaga. Ito lamang nagdaang pong December 11, ni ratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang panukalang 2025 National Budget. Nakapaloob sa probisyon ng pambansang budget sa susunod na taon na wala nang ilalaan na pera ang national government para sa PhilHealth. Bagay na lubhang ikinagulat nating lahat. Maging ng ilang senador na naman. Ang Kunyari pa eh, no? Mga senador na naman. Ibig sabihin, mga senador na naman na nagkukunwari, nakakampi ang tao, na kalaban ng mga corruption. Kaya sinabi ni Ted Filon na naman, kasi yan yung mga kaplastikan na nag-eepal dati, na sila na naman ngayon. Pero Grabe. ito ay subsidiya po ng pamahalaan para sa indirect contributors ng PhilHealth o mga Pilipinong walang kakayahan na magbayad ng buwan ng premium contribution. Nilalayong po ng Universal Healthcare Act o Republic Act 11223 na ang lahat ng mga Pilipino ay mapagkalooban ng dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan. At para matupad ang mithiing ito, itinatakda po sa naturang batas na ang koleksyon sa buwis sa ilalim ng RA 10351 o Sin Tax Reform Law Yan. ay dapat na inilalaan bilang pondo para sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Law. Kaso, yan yung hindi bibigay nung tingog party list eh. Langya. Pangunahin pong ahensya na dapat ay nagpapatupad ng batas na ito ay ang Kagawaran ng Kalusugan at ang Philippine Health Insurance Corporation. Katunayan, maging ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR
At Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay inaatasan din na magbigay ng karampatang ambag mula sa kanilang kita patungo sa PhilHealth. Oo, tama. Kailangan din nilang magbigay. Ang problema, corrupt din ang mga taga-PCSO. Ano ibibigay nila sa PhilHealth? Ang hirap niyan, sa PCSO pa lang, waldas na yung pera. Kaya lahat nabuhaya na. Ang sasalo pa naman sa PhilHealth, mga buhaya rin. Wala na. Sa datos nga po ng PhilHealth, 26,152,661 ang bilang ng mga indirect contributors. Sa 500 pisong monthly premium contribution, 13.08 billion pesos ang halaga nito sa kada buwan. Ang laki rin. 156.9 billion pesos sa loob ng isang taon. Pero ano nga ba ang nangyari? At bakit biglang zero subsidy na ang PhilHealth? Aming nakapanayam si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Senator, ano po nangyari? Kasi originally po naman sa version ng House at saka ng Senado, meron po namang subsidy for PhilHealth. And all of a sudden, nag-meeting po ang BICAM and nagharap-harap sila and then nagharap-harap ulit po sa Manila Hotel, bigla nang naging zero. Yun ang magandang tanong. Kasi bakit nangyari yan? Kahit na dapat iniwanan nila ng halaga yan, kahit gusto nilang bawasan, iniwanan nila ng halaga na sang-ayon sa formula na nandun sa syntax law. May batas kasi na nagko-compute kung magkano dapat binibigay ng national government sa PhilHealth bilang subsidy. So dapat hindi bumabayan ng mga 50 plus billion pesos kung gusto man nila babaan. Ang ginawa nila, ziniro eh. Sino po itong sila, Senator? May mga senador, kung sino yun? Yung mga working group, yung mga technical working Ayun, group, yun, tama. wala naman yung naging panel to panel eh. Oo. Natatandaan nyo pa nung magsalita si Vice President Sara Duterte na hindi ang mga members ang nagde-decide dyan, kundi 2 tao lamang daw ang nagde-decide. Tama yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Yang 2 tao lang yan. Kasi nagkaroon ng proposal, yan sa technical working group, ganun din. Yung mga technical working group, yung mga tao rin yan na nababanggit ni Vice President Inday Sara. Hindi pinag-usapan ng maaga at saka hindi pinag-usapan ng nakalantad na yun pala ang balak nilang gawin. Ang tinig ni Senador Coco Pimentel. Ito po naman ang pahayag ni Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe nang siya ay matanong ni Ginoong Pimentel sa plenaryo ng Senado. There's no denying that PhilHealth has a savings amount of 600 billion. Hindi natin maintindihan ba't hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila. Alam nyo, eto si Senador Grace Poe, siya yata ang hindi nakakaintindi sa batas ng PhilHealth na talagang ang batas ay kinukonsider talaga na kailangan mataas yung mga reserve fund. Dahil dito sila kumukuha ng profit, ini-invest po yan. Yan po yung dapat maintindihan ni Senador Grace Poe. Kunwari lang yan. Kunwari lang yung pinagsasabi niya. Na nakaimbak sa isang, ewan ko kung anong klase. Yan kasi ang pinag-iinitan nila yung nakaimbak eh. Sa talagang ano na sila. Booking na sila sa ginagawa nila. Ito, sa susunod na mga hearing sigurado, may mabubuking pa dyan. Pagka nagkaroon pa ng sunod na hearing dyan sa PhilHealth, dyan sa Kongreso at lalong-lalo na dyan sa Senado, siguradong may mabubuking pa dyan. Account yan, savings account, na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang daming ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Yun, ang hirap niyan, tinuturuan mo sila ng leksyon. Kahit turuan mo ng leksyon yan at bawasan mo tanggalan mo ng subsidy, sasahod pa rin yung mga taga PhilHealth na yan. Ang tinuturuan mo ng leksyon, yung mga nagbe-benefits dyan sa PhilHealth, yung mga Pilipino
na humihingi ng mga bills at humihingi ng tulong dyan sa mga PhilHealth. Ayan ang tinatanggalan mo at sinasabi mong yung kumbaga anuin mo yung lalagyan mo ng parusa, kumbaga pinaparusahan nyo, di ba? Hindi ko lang kasi mabanggit pero kumbaga pinaparusahan nyo, hindi yung mga kumbaga hindi yan ang binibigyan nyo ng leksyon yung mga opisyal ng PhilHealth, kundi ang binibigyan nyo ng leksyon yung mga nagbe-benefits ng mga taong Pilipino dyan at umaasa dyan sa PhilHealth na yan. Kung bigay ka ng bigay, nandun lang yung pera, hindi naman nagagamit. Paano naman yung mga ibang programa rin ng gobyerno na nangangailangan din ng funding? Sa madaling salita, tanggalin nyo na dyan yung mga buhay dyan sa PhilHealth. Di ba? Ito naman ang pangangatwiran ni Senate President Francis Escudero sa hindi pagbibigay ng subsidiya sa PhilHealth. Walang batas na perpekto, hindi perpekto ang batas na ito na inaprubahan lamang natin. May mga nalagay, may hindi nalagay, may natuwa, may hindi natuwa, may nagalit, may napangiti. Subalit maging Perfecto ang batas. Kaya nga sinabi sa iyo ang daming pera ng PhilHealth na dumarating dahil ginawa nila kumbaga sinosobrahan nga nila. Ang problema, yung nag-i-implement sa PhilHealth ng mga opisyal, yan kasi ang tirahin nyo. ano pa man, ang trabaho ng Kongreso ay pumili sa pagitan ng mga bagay na pwedeng pondohan kung alin dito ang unahin. Ang tinig ni Senador Francis Escudero na nagsasabing trabaho ng Kongreso, trabaho nila Escudero na pumili kung alin ang uunahin. At Yun ang trabaho nila. Diba trabaho din nilang ang bigyan ng leksyon yung mga taga PhilHealth? Diba? hindi nga daw dapat unahin ang subsidiya sa PhilHealth. Sa gitna po ng alingas-ngas bunga ng desisyon ng tinaguriang Small Committee sa BICAM ng pambansang budget, wala pa rin pong opisyal na pahayag ang mismong chairman ng House Committee on Appropriations, Zaldico, at maging si House Speaker Martin Romualdez. Pero kung si dating Finance Department Undersecretary at Economics Professor Cielo Magno ang tatanungin, hindi lang ito nakakalungkot na mga pangyayari. Hindi na nga po ito nakakalungkot. Ito po ay nakakagalit. Kasi malinaw na violation po ito ng mga batas natin at yung prinsipyo ba ng tinatawag nating Universal Health Insurance. Alam niyo po, may responsibilidad ang gobyerno na bayaran at mag-alat ng budget para subsidy ng mga premium ng mga kababayan nating mahihirap, senior citizens, PWD, para kabayaran po ng premium nila sa PhilHealth yan. Ngayon, kung hindi mag-aalat ng subsidy ang gobyerno, anong ibig sabihin po niyan? Ang mananagot ng gastusin ng PhilHealth para sa mga kababayan nating mga mahihirap ay mismong yung mga manggagawang Pilipino na nagbabayad ng PhilHealth. Binigyan din po ng kaliwanagan ni Professor Magno ang tungkol sa sinasabi ng ilang senador na ang PhilHealth ay mayroong 600 billion pesos na reserve fund. Ma'am, ano ho ba ang ibig sabihin nitong reserve fund ng PhilHealth? Alam niyo po kasi kailangan ang isang insurance company, halimbawa po itong PhilHealth ay isang government company na insurance ang trabaho. Kailangan po ay na-forecast nila, naaalam nila or napipredict nila kung magkano yung mga gastusin na maaari nilang kaharapin. So kailangan po may sapat na reserve fund para kayang bayaran ng PhilHealth yung mga haharapin niyang gastusin. So, dyan po pumapasok yung tinatawag nating future liabilities ng PhilHealth. Kaya merong insurance liabilities na tinatawag. Ngayon, titingnan mo, dapat yung reserve fund mo, tumutugma yan sa haharapin mong liability sa future. So, hindi nga, may pera nga po ang PhilHealth, pero ang tanong ay sapat ba ang perang to para sa mga kinakaharap na gastusin ng PhilHealth? Naayon po sa financial statement ng PhilHealth na yung kasalukuyang reserve fund ng PhilHealth, kahit isama pa lahat ng asset niya, ay hindi sapat para tugunan yung future liabilities niya. Kaya dyan po maling-mali yung mga senador natin sa sinasabi nila na may reserve fund, pwede na yan para tustusan yung mga haharaping gastusin ng PhilHealth. Hindi po tama yan. Dahil kailangan nga po, may sapat na pondo para harapin yung mga haharaping gastusin ng PhilHealth. Hindi po tumutugma. Opo, nangangahulugan ma'am na iba po ang kahulugan ng reserve fund at kung meron mang surplus fund, ma'am.
Yes, magkaiba po yun. Wala pong surplus fund ang PhilHealth. Dahil ang surplus fund ay ibig sabihin, pag tiningnan mo yung current assets ng PhilHealth, dapat ay kaya niyang tugmaan ang mga liabilities na to at sobra-sobra pa. At hindi po yun ang nakikita natin. Kasama na ang reserve fund na mayroon ng PhilHealth, hindi po to sapat para tugunan yung mga liabilities o pagkakautang ng PhilHealth, pati na rin yung mga haharapin pa niyang bayarin. Kaya po, tama naman po, may papasok pang pera dahil ang mga manggagawa patuloy na nagbabayad ng premium sa PhilHealth. Pero ang nakakalungkot po dyan, hindi magagawa ng PhilHealth yung mandato niya dahil ano po ba ang goal natin sa PhilHealth? Hindi ba pababain yung ating counterpart out-of-pocket contribution, yung out-of-pocket expenses natin? Sa kasalukuyan po, on average, halos kalahati, 50% ang out-of-pocket expenses natin sa pagkakasakit. Yan po ay isa sa pinakamataas dito sa Southeast Asia. Ibig sabihin, hindi nagagampanan ng PhilHealth ang trabaho niya na ibsan yung burden ng pagkakasakit sa Pilipinas. Ngayong hindi binigyan ng subsidy ang PhilHealth, mas lalong hindi niya magagawa yung trabaho niya dahil katulad ng sinasabi po natin, walang sapat na pondo ang PhilHealth para bayaran yung kasalukuyang pagkakautang niya at saka yung mga haharapin niyang gastusin. Bagamat sa amin po naging panayam kay Dr. Israel Parcas, ang tagapagsalita po ng PhilHealth, nilinaw niyang ang sinasabi ng ito na reserve fund ay hindi 600 billion pesos kundi 431 billion pesos. Ngunit inamin din po ni Dr. Parcas na ang insurance contract liabilities po ng PhilHealth ay halos triple na sa sinasabing reserve fund ng ahensyang ito. Narito ang bahagi po ng aming naging panayam. Kasi po ang binabanggit, di ba, ng mga mambabatas po na nagdesisyon nga dito po sa pag-zero subsidy ay dahil daw po malaki ang reserve fund ng PhilHealth. Inyo na ho ba na-confirma, Doktor? Ilan po ulit? 431 billion? Go ahead. 431 billion po yung ating investment and reserve fund. I mean, surplus fund and reserve fund. Are you sure the word is surplus? Yun po yung ginagamit ngayon ng mga tao na nagsasabi na meron po tayong surplus or excess fund. Kasi when you say surplus, as in excess, pero ang pinakahuling COA report, no? Dito po sa PhilHealth, nagsasabi ang inyong insurance contract liabilities by ito pong 2023 ay 882.783 billion na po for 2023. Yes. And then by end ng 2023, 1.15 trillion, right? Trillion, yes. So, inaamin po ninyo na ang inyong insurance contract liabilities ay aabot sa 1.15 trillion pesos 2023 pa lang. Opo, I'm not so sure with the figures, but yun naman po ay nasa financial statements po ng PhilHealth. Yes, opo. Yung ITL po or yung insurance liabilities po. Okay, sige. So, kung meron kang liabilities na higit doon sa binabanggit niyong umano ay surplus, di ba lumalabas dyan short ka sa pera? Short pa. Yes po, tama po. Tama po kayo doon. Actually, kung titingnan po natin yung buong figures and kung isasama po natin yung ICL na tinatawag, yung pong nabanggit nyo na billion or later on ay magiging trillion na, ay ganun po yung atin magiging feature sa actuarial projections po. Kung Nako, yari. Hindi lang pala sobra-sobrang magiging pera ng PhilHealth. Talagang may utang pa. Napakatindi ang nangyayari. mismong ang tagapagsalita ng PhilHealth ay umaamin na sila ay kakapusin na sa pondo, bakit hindi ito mapagtanto ng marami sa ating mga mambabatas? Yun. At Ang iniisip kasi ng mga mabatas kung paano na mabubuhay ang pera. Ang lagi na lang iniisip ng mga yan kung paano nila malilipat at sa ibang ahensya yung pera at doon nila hihingian ng pondo at hihingi sila ng share nila. Kupit nga ang nangyayari. Ging ang Pangulong Marcos Jr. mismo nito lamang Lunes ay nagbigay ng katwiran kung bakit hindi na dapat pangbigyan ng subsidiya ang PhilHealth. PhilHealth has a 500 billion reserve, and the cost of to provide their services in 1 year is less than 100 billion. So their budget actually for expenditures in the 260 billion is in 100 and plus billion. So meron pa ring reserve. That's why I know na naabala ang tao because bakit natin binawasan? Dahil ang katotohanan diyan ay
kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. Napakatuwiran lang yan. Kumbaga humahanap lang kayo ng dahilan para makupitan nyo na naman ang PhilHealth. Ganyan na ganyan po. Tinanggalan nyo na ng subsidy dahil ang subsidy gagamitin nyo sa pangungurakot nyo. Siyempre, election po. Yan. Tamang-tama, no? Election sa susunod na taon, 2025. Yun ang kinukupitan nila ngayon, yung subsidy. Kung hindi po ibibigay sa PhilHealth para sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Law ang koleksyon sa sin tax, saan dadalhin ng gobyerno ang pera? Klarong-klaro ang batas. Ang koleksyon sa buwis mula sa sigarilyo at vape, alak at matatamis na mga inumin ay dapat mapunta sa PhilHealth. Tama. Pero sa ibang gastusin mo gagamitin? Oo, Hindi yun na po yun. ba't klaro din na illegal yun? Talagang illegal. Nagpapaulan ng mga bagong pangako ang PhilHealth, maging ang Pangulo ng mga karagdagang benepisyo. Subalit, paano ito magkakatotoo kung ngayon pa lang ay hindi na makapagbigay ng tamang serbisyo ang PhilHealth? Tama. Dati, hindi na makapagbigay ng tamang serbisyo. Paano pa kaya ngayon na tinanggalan nyo na ng pondo ang PhilHealth? Paano sila makakakilos? Paano sila makakagalaw? At paano sila makakapagbigay serbisyo ng maganda? Kung kailan binawasan ng pondo tsaka paggaganda ang serbisyo? Asa pa tayo. Oo, tama. Asa pa tayo. Mga pangakong sigurado mapapako. Hindi po ba't ampaw na mga pangako na naman ito? Iba-iba ang sinasabi nila. Sabi ng kumaltas, 600 billion. Sabi ni Pangulong Junior, 500 billion. Sabi ng takapagsalita, 431 billion. Hindi ba't sa ganito pa lang ng mga salita at hindi pagkakatugma ng mga sinasabing halaga ay nangangahulugan na sadyang mayroong problemang pangangasiwa at pananalapi ang PhilHealth? Pero heto ang malinaw. Kaltas pondo para sa Universal Healthcare Act. Pero dagdag na 288.6 billion pesos na pera para sa DPWH. Oh, kita nyo? Nililipat nila yung allocation sa ibang ahensya kagaya ng DPWH. Ang mangyayari yan, pag binigyan mo at nilipat mo sa DPWH, dyan na maghihingian ang mga congressman. Siyempre, pag hindi nila napagbigyan ang congressman, siyempre, tatanggalan din sila ng pondo pagdating ng Appropriation Act na sinasabing GAA. Utang na loob lang talaga. May mga utang na loob din itong mga taga DPWH sa mga kongreso. Mag-aabono tayo ng pera para sa kontribusyon ng indirect contributors ng PhilHealth. Pero, may malaking pera na 26 billion pesos para sa AKAP. Tiis-tiis tayo yun. sa napakabarat na benepisyo ng PhilHealth. Pero ang Maing pa Kamara lang. ng Representante may dagdag na 17.3 billion pesos sa Yan po, mapupunta lang sa mga vote buying. Mapupunta lang sa MAIC na kapag ka yan, yung utang na loob sa mga politiko, doon po mapupunta yan sa mga politikong politiko. kanilang panggastos. Ano pa kundi lugi na naman ang bayan dito. At ano pa nga ba kundi panalo na naman ang mga swapang sa pera.
Kaya po, ayan po, narinig po natin ang mga pahayag ni Sir Ted Pailon. At syempre, napakinggan po natin ang pahayag ni Madam Cielo Magno at yung isa, si Vargas, ang chairperson ng PhilHealth. Siyempre, naparinggan din po natin, narinig din po natin ang pahayag ni Senador Coco Pimentel. Diyan sa Senado, sigurado may mga kakampi ni PBBM at kakampi ni Grace po. Hindi lang nagpapahalata. Makikita nyo po, ang daming pumirma, di ba? Daming pumirma sa Kongreso, ang daming pumirma diyan sa Senado na alisan ng subsidy ang PhilHealth. Ibig sabihin, tinatanggalan nila ng karapatan ang taong bayan na nagkakasakit, na halos namamatay na po. Tinatanggalan nila ng tsansa na mabuhay ang bawat Pilipino. Ganyan po kaganid ang mga politikong ito. Kaya mga swapang sa pera ang tawag sa kanila. Hanggang dito na lamang po, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat video upload ko. Maraming salamat po.